ipagpatuloy natin ang ganitong gawain, hindi na po tayo naglalabanan sa tamang sa tamang positioning. Sa tamang positioning. Kung ipagpatuloy natin. Meron ako, babanat ako dito. Top 2, top 3, okay lang sa akin, kahit top 4. No? Kasi yun naman talaga positioning ko nung araw. Pero meron ako nakikita may kamalian dito, may mali. Alright, what's up mga tangay? Welcome back. This is my YouTube channel, Katangay PLC. Sa mapagpalang araw na tayo. Good morning, good afternoon, at good evening. Alright mga tangay, mag-reaction tayo for today. Dito tayo kay Dr. Love. Napaka-trending ni Dr. Love. At ito siya naka-scout kay Beyonce. At hindi ka pa nakasubscribe, sama na kalingap Kuya Bal mga tangay, mag-subscribe ka na, panoorin natin mga vlog, like, share natin, andun, skipan mga vlog si Kuya Bal. At kaya atin na, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe natin, panoorin natin mga vlog sa atin na. At kaya kalingap Rob, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe natin, panoorin natin mga vlogs ni Kalingap Rob sa IDC, Jomcar at Danjoy at iba pang mga charity vlogs ni Kalingap Rob. At kay Dr. Love, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe natin, supportahan natin mga tangay. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa munting channel ko, Katangay PLC, mag-subscribe ka na para update ka sa mga upload reaction ko. At hindi ka pa nakapalo sa FB ko, Katangay PLC, mag-follow ka na. FB page ko, Katangay PLC 2.0, nag-upload rin ako dyan kung ano ang reaction ko dito mga tangay. So alright mga tangay, mag-reaction tayo for today. Dito nga si Dr. Love ay pumalag sa kanyang nagbigay siya ng opinion sa issue na to na sa top charity vlogger. Tara mga tangay, trending na rin talaga to si Dr. Love na talaga. So tuloy natin at samahan nyo ko at gawa natin ng reaction nyo kanyang paliwanag o opinion. Hindi ko po expect nasa top 3 ako. Ang alam ko, laglag ako. Alam nyo bakit? Ipaliwanag ko sa inyo mamaya. Expected ko. Alright, hindi niya speak na makakasama siya sa top charity vlogger mga tangay. At doon sa reaction na isang napakahusay na reactionist at napaka-pioneer na nino ni Kalingap Rob si July Paunel. So tuloy natin mga tangay. Baka nasa top 7 o top 6 ako. Dahil ang iniisip ko si Kalingap Tata papasok top 3. Ang iniisip ko si Kalingap Tata papasok sa top 3. Pero nagulat din ako. Yung sitwasyon na yan sa top na yan mga tangay, nag-aagawan talaga yung sa views. Kaya kailangan nilang masipag sila mag-upload, mag-live para hindi sila masapawan ng ibang malalaks na channel na kapwa charity vlogger mga tangay. Depende na lang sa content creator mga tangay, pakulo, komedyante, para yung viewers mo ay maging solido sa'yo. Diba mga tangay? Ba? Dito natin maano yung viewers na kung sino ang may sense at saan sila maging masaya na bilang content creator, di ba mga tangay? Kaya content creator nga tawag mga tangay, aliwin yung viewers at entertain natin sa ating YouTube channel, di ba mga tangay? Parang business lang yan mga tangay, yung performance mo na para nagsisell stock ka sa sarili mong produkto. Kaya ito, ang YouTube channel mga tangay ay business ito mga tangay. Paano mo sila i-entertain, i-welcome, mag-iinganyo dito sa YouTube channel, di ba mga tangay? Kaya tuloy natin. Yeah, congratulations Doc, top 3. Real charity yan ha. Meron tayong paliwanag dyan kasi kung ipagpatuloy natin ang ganitong gawain, hindi na po tayo naglalabanan sa tamang sa tamang positioning. Sa tamang positioning. Kung ipagpatuloy natin. Meron ako, babanat ako dito. Top 2, top 3, okay lang sa akin, kahit top 4. No? Kasi yun naman talaga positioning ko nung araw. Pero meron ako nakikita may kamalian dito, may mali. Alright, dito may kamalian, inaamin ni Dr. Mas maganda yun, inaamin mo na may kamalian ka. So maging porsigido pa. Ito, may pangarap pa si kay Dr. Love. Dapat ganun din mga charity vlogger iba na porsigihin na makuha yung top 1. Malaki achievement yun mga tayo kung makuha mo yung isang top 1 na charity vlogger, Kalingap charity vlogger mga tayo. Isa rin yan sa promotion
para maging ano ka, makilala, di ba? Kaya kami sa aming mga reactor, nangangarap kami sa mga reactor, sana mayroon din sa ano, reactionist na ano, ganyan, survey tawag dyan mga tangay. Kaya nga, pag-igihan na maging ano, content creator, maging yung topic o content na maraming sense o kakapulutan na magandang aral, di ba mga tangay, diba? Yung mga vlogs nila, doktor, ibang charity vlogger, may kanya-kanya sila ano, may kanya-kanya silang tatak o nalalaman na vlogs nila na kanya-kanya silang estratehiya, di ba mga tangay? Tuloy natin. May nakikita akong may mali. Ha? So dapat papasok ang lahat para malaman nyo kung bakit. Alright, dito si Dr. Lab ay mayroon daw siya nakikita na mali. Ano kaya ito mga tangay? Dapat ipaliwanag niya kung anong mali doon, di ba mga tangay? Para malinaw, di ba, malinaw kung ano ba ang pinaglalaban niya. Hindi ko binabas dito si Dr. Lab, maganda rin na nag-open ganyan siya at nag-advise, di ba mga tangay? Para ma-improve din ng ibang content creator na ano ba ang nagawa at hindi siya gumagawa ng issue, di ba mga tangay? Kaya, Paano nagkaroon ng kamalian dito? Hindi din ako natutuwa. ito nga, ito, paano, sabi niya, paano nagkaroon ng kamalian? Tsaka hindi daw siya natutuwa, di ba mga tangay? Sorry mga tangay. Ano ako? Dapat dalaglag na lang ako. Yes, hindi ko dapat ikinatuwa na nasa top 3 ako. Alright. So dito, siguro ano 'yan, sa lobby niya ni Dr. Lab na sabi niya hindi ko dapat nasa top 3 siya. So okay. Paliwanag niya yun mga tangay, pero dapat maging pasalamatan na lang na nasa top 3 siya. Pero okay lang yan na maharap siya si Dr. Lab na maging top 1 mga tangay. So mahihirapan siya yun kasi maraming kompetensya bilang content creator. Wag lang gagawa ng issue, focus lang sa bilang charity vlogger. Maganda yun mga tangay. Huwag bigyan ng pansin yung bilang content creator, ba't ganun ginagawa. Yung pansinin yung sariling content at ginagawa sa kapwa. Sa lahat ng content creator, marami na ang harap maging top 1. Nasa totoo lang kasi expected ko laglag ako. Dapat dadaan tayo sa tamang proseso dito. Alright, expected niya laglag siya dahil alam niya sa loob ng ina-upload na niya sa vlogs niya, makita niyo bilang charity vlogger, makikita mo yung pagtulong. Kaso mayroong mga BTS, di ba mga tangay? So medyo alanganin siya doon. Kala niya laglag siya, pero pasok siya. Pero paras din sa iba, hindi ako dito para paras mga tangay. Kung inaano natin si Dr. Iba rin, may mga BTS din, di ba mga tangay? Di ba? So kung ano man, irespeto natin. Isa dito, irespeto natin bakit pasok sila o kung anong position. Bawi na lang sa sunod buwan. Every month naman yan ay nag-review. Diba? Bakit doon na lang pagpatuloy yung ginagawa. At baka next month, baka top 1 na si Dr. Lab. At yung iba, baka top 1 lang, agawan lang na position. Every month naman yan, may update naman yan, diba mga tangay? Para may challenge, diba mga tangay? Ulit natin. Merong ulit-ulitin ko. Maring pwede ako reaksyonan dito. Pero sana ang mag-reaksyon tatama din. Totoo talaga. Yung totoo. Pwede daw siya reaksyon. Kasi tanggap niya na pwede siyang reaksyonan o reaksyon. So, maganda naman. May naman, opinion niya, opinion ni Dr. Lab yun. O, parang mayroon ng paghamon lang si Dr. Lab. So, alright, okay lang yun, paghamon. At mayroon lang siya nakitaan. So tuloy-tuloy lang. Irespeto natin ang kapwa mga vlogger o charity vlogger. So bawi lang. Balos kung sa Hilonggo, balos lang, di ba? Balos ko i-improve pa ang bilang content creator, charity vlogger, i-improve pa. Bakit hindi ibuhos, di ba? Ibuhos na
Kung gusto nyo maging top 1, di ba? Ibuhos ang magtira, okay, magtira lang din sa sarili ha. Huwag maging creativity, di ba? Creativity bilang charity vlogger, parang business lang din yan, estratehiya, di ba mga tangay? Tuloy natin. O kaya maglatagan na lang kami ng kaya pag-usapan natin yan na Alright, doon, parang maglatagan, so medyo mayabang yon mga tangay. Huwag ganon, mindset na yun. Kung sabi nga, i-improve yung sarili, di ba? I-improve, ilawakan pag-iisip, ang imahinasyon, yung talent, paano maging mag-enjoy yung viewers, ma-entertain sa sarili nating channel para makilala, di ba? Para masuportahan, di ba mga tayo? Yung ganun mga tayo. na sana mapansin din yan dahil kung ganyan po ang magiging labanan, hindi na tayo magcha-charity. Hindi na tayo Parang may nasilip. Pares-pares naman sila mga tangay. Nakikita ko yung sa mga YouTube channel nila ay may mga BTS. So, malaking bagay din yun, may BTS para makatulong sa views sa kanila. Balance eh. Matay, kung mag-pure talaga charity sila, ay maninibago yung viewers kasi yung viewers may inaabangan, di ba? Si Dr. Lab, halimbawa, sample ay siya naka-scout kay Beyonce. So, mga tangay, di ba? O i-content niya as ang Itsy, di ba mga tangay? So makakaroon siya ng views. Ay kung puro charity lang mga tangay, ay depende rin sa upload na trending mga tangay. So kung ano si Dr. Lab may BTS, yung iba rin may BTS, nakikita ko mga tangay, real talk lang tayo. So balance lang din, ipagpatuloy na lang na yung anong ginagawa, wag nang silipan yung kapwa charity vlogger. Ipagpatuloy na lang na nakakatulong sa pang-araw-araw. So, ay next month bawi na lang. Basta, ang importante doon, may upload ka sa araw-araw, may nakakatulong ka sa araw-araw, nare-respeto mo yung kapwa, at, di ba, may respeto rin ang kapwa. Sa balansi para balansi, di ba mga tangay? Tama o bali? charity. Gagawa na lang tayo ng lahat ng ganyan. Gaganunin na lang natin. So, parang may nasisilip sa isa't isa, wag na ganon. Di ba mga tangay? Wag na ganon, at least nakakatulong. Di ba? Kapag magsilipan ganyan, ay sisimula talaga ng issue yan mga tangay. Masisilipan talaga, dyan na magsisimula ang apoy. Di ba mga tangay? Depende sa nagdadala ng content creator sa channel na para entertainin ng viewers at sundan, di ba mga tangay? Di ba? Di ba? Pukusan at tingnan yung sarili kung saan ka magkaka-abuse. Kaysa tingnan mo yung kapwa mo charity vlogger na sisilip niya ang mali niya, ang mali mo hindi mo nakikita. Di ba? Tama o mali mga tangay? Di ba? Unahin mo muna sarili mo itama bago ka ikurit yung ibang tao. Di ba mga tay? Tuloy natin mga tangay. Naman kung gusto nyo pasukin kong na top number 1 gagawin ko yan Dito, parang nanghamon dito si Dr. Lab. So, gusto ko papasukin yung top number 1. Wag na lang ganong mag-senaryo na manghamon. Gawin mo yung tama, nakakatulong at hindi nakasagasa sa kapwa ng charity vlogger. Tama mo bali mga tangay? Kung gusto mo magkitapuan, bakit mo porsigihan? Di ba mga tangay? Hindi ko inaano si Dr. Lab binabas. Nagbibigay lang ako ng opinion, reaction o advice. Pero kung gusto mo kunin kitapuan, bakit hindi mo porsigihan? Di ba? Di ba mga tangay? Kaysa gawan mo ng issue yung kapwa mo na nagaporsigi din, paano niya patakbuhin ang sarili niyang channel? Di ba mga tangay? Tama ko ba o mali? Tama. Illegal na nga lang. Illegal na nga lang. Kaya ko paano hindi ko kaya? Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Ipaliwanag ko yun. Hindi po. Paras nakita ko mga charity vlogger, puro BTS lang para pambalanse at may charity. Maganda yun. Di paras naman silang may tinatagong mali. So malaking bagay din yung BTS charity para balanse, para may views. Napakahirap talaga mga tayo makakuha ng views
yung charity vlogger, kapag hindi ka trending, katulad ni Kalinga Prab, kahit anong upload niya yan, trending yan. Dahil yung YouTube channel ni Kalinga Prab ay trending. Ay yung mga charity vlogger lang dyan, nagbi-BTS. So, kailangan ng balance yan. May BTS na ina-scout nila at charity. Di ba mga tangay? Di ba? Ang mali lang dito ng hamon at sinisilipan ng kapwa charity vlogger ay mali yun. Di ba mga tangay? Pukusan mo yung sarili mong paligid o poder o pamamahay ang channel mo. Di ba mga tangay? Wala po akong ilagay po natin sa tama yung yung nawala po kasi yung mga real charity. Nawala yung dito sabi niya, nawala yung real charity. Sino ba nagsimula na nawala yung real charity? O, di ba mga tagay? Tsaka, laking bagay din yan, pinapayagan yung mga scouter na nag-BTS para balanse. Napakahirap, marami ako nakita, pure charity ay nawawalan ng views. Katulad, example kay Kalingap Nico mga tagay. Nasa India siya, supportahan natin mga tagay. O, nagkaroon lang siya ng views, nagkaroon ng issue, di ba mga tagay? So, sabi nga ni Kalingap, para wala kang views, balik ka dito sa lahat para pagka-views ka. So, napakalikang bagay, sila Kalingap Prab na mismo nagsasabi na kung wala ka ng views, magpunta ka dito para ma-entertain yung channel mo at siyempre sa timplada, di ba? Napakaswerte na mga charity vlogger na ni Kuya Bal na pinagbigyan na dyan yung magsiksik sa dait. Alam naman natin, real talk naman natin mga tangay, na may views talaga dyan, di ba mga tangay? Lamang lang doon si Dr. Lab naka-scout sa EDC of kay Beyonce ay siyempre napopromote ang channel niya. Ay paano na lang yung ibang charity vlogger ni naka-scout, hindi nag-trending, wala naka-scout na trending, kawawa naman, di ba? Dapat imbis tulungan yung mga small charity vlogger na may umangat na charity vlogger ay gagawa pa ng issue katulad nito, di ba? Nag-aangas-angasan. So meron si Dr. Lab din Paul Mahata, hindi ko kinakapya si Dr. Lab, hindi ko binaba si Dr. Lab, nagbibigay lang ako ng opinion mga tangay. Napakabait naman yan ni Dr. Lab mga tangay. At siyempre nagbibigay rin siya ng opinion sa live stream yan para mabalansin natin yung nangyayari dito sa issue mga tangay sa Top Kalingap Charity Vlogger. Tuloy natin. Hindi ko nagagalit, hindi ako nagtatampo, nag-aano lang ko dito, alright, nalinaw mga tangay. Dito hindi siya nagagalit si Dr. Lab, hindi napipikon. Dapat ganon ang charity vlogger. Kapag magbigay kanya kuro-kuro, di ba, huwag mapikon, di ba mga tay? Para magkaroon na tayo ng kaalaman para paano natin magkaroon ng respetuhan sa kapwa, di ba mga tay? Paano i-handle ang channel, paano ma-improve, kung may mali ba, di ba mga tay? Medyo lang na nakakalimutan dito mga tayo mag-collaboration sa ibang charity vlogger na small charity vlogger. Ang dito lang hindi ko na nakita mga tangay. May mga kasama sila na small charity vlogger na walang views. Dapat yun rin ang tulungan nila. So siyempre may sarili silang kanya-kanya silang buhay. So bahala na lang sila paano sila mag-usap mag-collaboration. Yun dapat, diba tangay? Ay nauna-una yung paano mag-top 1. So karapatan din nila mga tangay, diba? Parang nagmamasid. Tagapagmasid din ako. Kahit nasa top 2, top 3 ako, nagmamasid ako. Alright, so inamin ni Dr. Lab, tagamasid. O, ibig sabihin, nagasilip sa kanya-kanyang mga views o trending, imbis magtulungan, paano mapalago ang Team Kalinga, paano magtulungan, paangat mga small YouTuber, ang pinag-agawan yung top 1 Kalingap charity vlogger. Ibig sabihin nawawala. Nawawala yung goal. Si Kuya Bal yan nagsakripisyo na para i-promote ang maraming charity vlogger. Bakit yung mga ibang trending hindi ma-promote ng mga small charity vlogger? Mayroon ako nakikita. Si Kalinga Jose, yan dapat itulungan na ambasador, tulungan mo na i-promote. Bakit kayo doon nag-aagawan sa top 1? Sila Kalingap Lydia, Billionis Mix TV, Ambassador G. Morillo Vlog, Kalingap Papsi, ang dami dyan.
na imbis tulungan, bakit nagpupukusan doon sa top 1 charity vlogger, di ba? Di ba? Ibig sabihin, nag-aagawan, kapag top 1 ka doon, ibig sabihin malaki ro income, di ba? Malaki ang views dyan, di ba mga tayo? No, so dapat yun na mapansin, di ba? Mapansin, mapromote din ng kapwa charity vlogger, hindi lang pansariling kapakanan, di ba mga tayo? Ganito ko lang tayo. Yun ang nawawala pag promote sa kapwa charity vlogger. Nandyan kasi hindi, wag na natin nakakaroon ng inggitan. Dapat wag ganon, isipin na inggitan. Tulungan ang kapwa charity vlogger na mapromote, kumita para may itulong rin sa kanilang beneficiary. O imbis magpasalamat sa iyo ang kapwa charity vlogger mo, pinromote mo, imbis nag-agawan kayo dyan sa top na yan, pwede naman yan every month magsalin-salin, magpalit-palit, di ba mga tangay? Di nakatulong ka pa rin sa kapwa mo charity vlogger, doble, at sa mga beneficiary, di ba mga tangay? So right, yan lang yung opinion, reaction ko dyan. Yan mga tangay, hindi ako rin nagbabas kay Dr. Lab. Mabait naman si Dr. Lab, tanggap niya naman yung ganyan, but may mga opinion kuro-kuro, tanggap naman. Supportan natin si Dr. Lab mga tangay. At least nabuksan ni Dr. Lab yung kuro-kuro na yan. Supportahan natin ang kanyang YouTube channel, like, i-share natin ang doon, iskipan. At sa ama ng kalingap kay Kuya Bal Santos Matubang, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe natin, like, i-share natin ang doon, iskip ads. At kay Ate Edna, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe natin, panoorin natin mga vlog si Ate Edna. At kay Kalingap Rab, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe natin, panoorin natin mga vlog si Ate Edna. At kay Kalingap Rab, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe natin, panoorin natin mga vlog si Kalingap Rab, like, i-share natin ang doon, iskip. At iba pa ang charity vloggers at si Business Official, Papa Dis TV, i-subscribe natin kanilang munting YouTube channel, reaction din ako dyan. At alright mga tayo, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para update ka sa ma-upload reaction ko, mga ganitong reaction. At sa FB ko, nag-upload din ako dyan, Katay PLC, mag-follow ka na. At FB page ko, Katay PLC 2.0, nag-upload din ako dyan mga tayo ng mga reaction ko. So, alright mga tayo, maraming salamat pagsama sa reaction ko. See you sa next reaction ko. Samahan nyo mga tayo, maraming salamat at lagi tayo mag-ingat mga tayo. Adios, thank you, bye-bye, thank you.